Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 14, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong Gabriela Party List sapagkat ito po ay nakapasok sa pinakahuling pwesto, ika-6 na apat na pwesto po sa Commission on Election o sa rehistrado pong party list na nakakuha po ng seat diyan po sa House of Representatives. At ito po ay mukhang sampal sa Duterte Youth Party List sapagkat sa kabilang dako, ito pong Duterte Youth Party List, ito po ay talagang wala ng pag-asa. Ay, hindi pala. Kasi nasa Korte Suprema pa yung kanilang laban. Ano? Pero sa Commission on Election, sila po ay talagang wala na pong pag-asa. Tapos na po ang kanilang laban sa COMELEC. Dineklara na po ng COMELEC and Bank na ang kanila pong registration ay walang visa. Kaya sa mga susunod po na pagkakataon, malalaman po natin kung sino naman ang papalit sa kanilang binakanteng pwesto. 3 pwesto po ito diyan po sa House of Representatives. Paglilinaw lamang, ito pong pagpasok ng Gabriela Party List, ito po ay hindi dahil sa na-disqualify ang Duterte Youth Party List. Ito po ay alinsunod sa paniniwala ng COMELEC na naaayon po sa konstitusyon ang bilang na 64 na party list representation sa House of Representatives. Mamaya pupuntahan po natin yung detalye tungkol po dyan, pero nais ko lamang po munang iparinig sa inyo sapagkat meron tayong bisita na paulit-ulit ang komento dyan po sa chat area na si Vice President Sara Duterte daw ay magiging presidente na next week. Paanong mangyayaring magiging presidente ang vice presidente kung ang mga sumusuporta po rito ay unti-unting nagbabaklasan? Katulad po nito, kilala nyo ba kung sino po ito? Siya po si Jam Magno, kilalang supporter ng mga Duterte. Pero sa vlog na nakita ko po kani-kanina lamang mula po sa isang kakamping. Actually, ang kanya pong pangalan sa YouTube channel ay Kakamping. Malaki rin po ang subscriptions nito. 118,000 subscribers. At kanya pong ibinahagi dito. Ang sabi niya nga po sa kanyang titulo, Jam Magno, binanatan si Sara Duterte, pinagtanggol si PBBM, pinuri si Mayor Leni Robredo. O pakinggan po natin hindi ko pa rin po ito napapanood. Nakita ko lamang po yung isang DDS dito sa chat area, kaya pagdating kanina sa newsfeed ko, nakita ko to, sabi ko, tugma ito Ipasok natin, isingit natin, pang-asar lang dito sa DDS Biruin ninyo, kapwa nyo DDS. Eto, DDS talaga ito si Jam Magno. Pero mukhang isinusuka na ang mga Duterte. O panoorin po natin, pakinggan po natin. Pakinggan po natin itong sasabihin ni Jam Magno, mga kababayan, mula umpisa hanggang wakas dahil ito po'y tagos sa puso at I'm sure mauunawaan po natin kung anong sinasabi niya. Pakinggan po natin dahil talaga po ako mismo kinalabutan dahil hindi ko po inaasahan. Kinilabutan ako dahil hindi ko po inaasahan na sasabihin niya ang mga salitang ito. Pakinggan po natin. Are we gonna make a video that's about to give you a stroke? Sabi nung isang DDS, may bayad yan, kaya ako mabila. Ay, ganun ba? Bayaran ba si Jam Magno? Nagtatanong ako Hindi ba pwedeng kaya ako mabila dahil nagising na? Dahil yung vice presidente na sinusuportahan nila, parang merong sayad sa ulo Parang ewan ko kung totoo. Sabi nga ng ilan, unhinged. Yeah, I am going to be honest with you. You can rally. You can be angry. We all should be. But let's be angry for the right reasons. Let's not use that anger to justify the political figures that we support. If in this rally that you're going to be joining with masks on, you're going to fight for a person who's supposedly going to replace the current president that we have. Ang tinutukoy niya pala yung parating na pagtitipon sa siguro September 21 po ito sa Luneta. Pero may mga DDS ngayon, mangilan-ngilan lang sila. Nagpupunta ng EDSA, nananawagan ng pagbibitiw sa ating Pangulong Bongbong Marcos. People power daw sila, hindi pa nga umabot ng 100. If that's your reason, then go ahead. Just to remind you that you're supposed to be fighting
for the Filipino people. You're supposed to be mad at the corruption. But then again, if you are going to be manipulated to think that corruption is being done by the people, supposedly because Sarah says so, then you are mistaken. Because what Sarah says is not Bible. Where is your proof exactly that it's the speaker's fault? Or is it because Sarah said so? Sarah, who's not always here, and didn't even bother to show up for her budget hearing in Congress. And then again, it's this. Speaking of that, bakit ba hindi dumalo si Sara Duterte sa budget hearing sa House of Representatives? May nakita akong post ni Sir Benji Contreras Totoo kaya ito mga tol? Ayon po dito sa post ni Sir Benji Contreras, i-follow nyo po siya. And congratulations, ang laki na rin ng kanyang following sa Facebook, 110,000 followers. Ito po nanonood yata ito ng ano bang pelikula yon o anong programa. Ewan ko kung totoo po ito. Nakita ko lamang po kasi. Sabi po dito, yesterday, kaya pala wala sa OBP budget hearing sa HOR Committee on Appropriations kahapon, September 12. Nanood pala ng play, Dear Ivan Hansen, si Sara Duterte Carpio. Mas binigyan pa ng pagpapahalaga ang panonood ng play kaysa idepensa ang hinihingi niyang budget na 903 million pesos at sagutin ng mga katanungan ng mga congressmen. Hindi naman dapat si Sara Duterte topic ko Naging impromptu tayo kay Sara Duterte dahil dito sa isang didisit na paulit-ulit na nagko-comment na wala na, mukhang napikon. O yan inumpisahan nyo si top 1, hindi naman siya dapat ang topic natin Ayoko na nga sanang itopic ito si Sara Duterte kasi para sa akin, ito ay publicity lamang para sa kanya, no? Negative o positive ang pag-usapan, still makakatulong po iyon sa kanyang kandidatura sa 2028. Ganun pa man, gusto ko lang asarin yung isang manonood natin, kaya po natin tinapik. At patuloy po natin pakinggan ang sinasabi po dito ni Jam Magno. Speaker's fault if none of her budget gets released. Ang saan release ng budget pag di ka magpakita to do your job? So let me get this straight. You're going to a rally on the 21st. You're going to incite sedition, probably go to jail for 6 to 12 years, or pay a penalty of 400,000 for Sarah, who's never here. For Sarah, who doesn't know who you are, but you're so loving and loyal to her, and what is she going to give you in return? She's going to be president, and then what? Automatically, all of the problems will disappear? I'd like to remind the campaigns that if this ever happens, then the Akbayan would be the very first to go. It will be replaced by the Duterte youth. That De Lima will go back to jail, and Bam and Kiko can kiss their careers goodbye. You think that won't happen? You think that they will not be vindictive? So we are going to replace our calm, collected president who wants to stop this corruption with a vice president that throws tantrums more than she works. See, I told you, it's gonna give you a heart attack because it's the truth. I agree. Masyadong islang to si Jam Magno Totoo naman yung sinabi niya mga tol. Siguro sa loob ng isang taon, mas marami pang ginawang pang-aabala sa gobyerno, paggawa ng mga, sabi nga ni Undersecretary Claire Castro, queen of fake news kaysa sa pagtatrabaho itong si Sara Duterte. But anyhow mga tol, so much for that. Panoorin nyo na lamang yung kabuuan po ng vlog na yan dito po kay Kakamping kung gusto nyo pong mapakinggan pa kung ano ang mga insights dito ni Jam Magno. Kasi hindi naman talaga yan yung topic natin. Inasar ko lang yung isang manonood dyan na panay spam ng message kanina, ngayon nawala na. Napikon siguro. Kasi kapwa niya DDS ang bumabanat kay Sara Duterte. Ito ngayon, ang topic talaga natin. Ayon po dito sa balita ng Inquirer.net, Gabriela to get 64th party list seat in-house, sabi po ng Commission on Election. Basahin po natin ang partikular ng balita po na ito. The Commission on Elections on Sunday announced that Gabriela party list will get the 64th seat in the House of Representatives with first nominee Sara Elago taking the position. Pero to be honest with you mga tol, kung personally ako po tatanungin ninyo, hindi po ako agree dito. Kaso lang wala tayong magagawa. Boto ng tao ang pinag-uusapan po dito no? Hindi naman ako government official, wala na ako sa PNP. Kaya kung medyo may pagka-red tagging ang datingan ko dito, it's okay lang naman. Alam nyo na kung ano po yung tinutukoy ko. I have been in the police service, I work with intelligence,
At hanggang doon na lamang yung sasabihin ko. Kaya hindi ako agree dito. But unfortunately, ito yung batas eh. Ito yung umiiral sa ating demokrasya. Ang boto ng tao kailangan irespeto, and sa pagrespeto na yan, pasok ang Gabriela Party List bilang ika-64 na party list representation diyan po sa House of Representatives. If we are not mistaken, the COMELEC will proclaim former Congresswoman Representative Elago, who is the #1 nominee of Gabriela Party List. COMELEC Chairperson George Erwin Garcia said in a radio interview with DZMM. We have only announced here in this program. It is good for us to announce it to dispel any doubts. Garcia said this was to comply with the resolution approved by the COMELEC and Bank that increased the number of party list seats in the House of Representatives from 63 to 64. Garcia said he wrote to the NBank stressing that the allocation in the lower chamber must be 64 in line with the 1987 Constitution. Basically mga tol, pagsunod po ito sa ating saligang batas. Garcia explained that allotting only 63 seats, less than 20% of the seats in the House of Representatives, could violate the Constitution. Republic Act 7941 or the Party List System Act mandates that Party List Republic Act, nalito ko dun sa binabasa ko, tinitingnan ko kasi yung komento, mamaya ko natingnan yung komento ninyo ha. Republic Act 7941 or the Party List System Act mandates that party list representatives should comprise 20% of all House members. Ngayon, mahaba itong balita, paikliin po natin sa pamamagitan po ng pagbasa ni Attorney Jesus Palsis post. Ito, mas maganda to eh. Kasi mas nakakaasar ang datingan para sa mga DDS dito eh. Gusto kong asarin ng mga DDS eh. Inumpisahan kasi ako nung isang nanonood dyan eh. Imbes na hindi naman ako mga asar eh, nang asar tuloy ako ngayon. Ito yung post ni Attorney Jesus Palsis. Tanong, Attorney Jess, paano kung manalo ang Duterte Youth sa Supreme Court at makabalik sa House? Kasi mga tol, nasa Korte Suprema na po ang case ng Duterte Youth Party List eh. Ito nga po yung balita di ba? Registration ng Duterte Youth Party List kinansela ng COMELEC Second Division. Tapos ito ay inapirma ng COMELEC and Bank. Upholds cancellation of Duterte Youth Party List registration. Kaya naman, ang banat nitong si Ronald Cardema, pinupolitika daw sila, no? Nagbanta pa nga ito na pasasabugin daw po ang mga anomalya sa COMELEC, di umano, kapag hindi sila kinatigan. Hindi sila kinatigan ng COMELEC, wala naman silang naipasabog. Kaya sa huli, umakyat po sila sa Korte Suprema at ngayon, pending po yung kanilang apila sa Korte Suprema. Pero sa paniniwala ni Attorney Jesus Palsis, hindi naman mananalo yan. Tuloy ko po yung binabasa natin ha. Si Attorney Jesus Palsis, by the way, kakamping po ito. Sagot, hindi. First of all, hindi dapat mananalo ang Duterte Youth sa Supreme Court. Mukhang di ko maintindihan yung pagkakasulat niya. Baka ang gustong sabihin dito nitong si Jesus Palsis, Attorney Jesus Palsis. First of all, hindi dapat manalo ang Duterte Youth sa Supreme Court. Sabay tawa. Second, walang kinalaman ang kaso ng Duterte Youth sa pag-angat ng Gabriela as the 64th winning party list. Ganito kasi yan. Ito po yung pinakabuod nung balitang binabasa natin kanina. The Constitution provides that party list representatives shall constitute 20% of the total number of representatives. If wala ang Gabriela, only 63 party list seats out of 317 total seats ang meron. Do the math. And 63 is just 19.87% of 317. So nakita ng COMELEC na kailangan gawing 64 para ma-compute 64 out of 318 is 20.12%. Sa opinion ng COMELEC, labag sa saligang batas yung sitwasyon na 19.87% lang ang party list. Mas compliant sa batas ang 20.12%. Kaya ang sagot, kahit manalo ang Duterte Youth sa Supreme Court,
nakaupo pa din si Gabriela Party List as represented by Sara Elago. Puksaan na. Di ko alam kung ano ibig sabihin niya sa puksaan na. Pero isa lang ang malinaw dito mga tol. Ang Duterte Youth Party List, kahit manalo sila, hindi nila maaalis ang representation na ng Gabriela diyan po sa House of Representatives. Ang malaking katanungan, mananalo ba sila? I don't think na mananalo itong Duterte Youth Party List sa Korte Suprema. Kahit sinasabi nitong kanilang tagapamuno na si Ronald Cardema na sila po ay pinopolitika lamang. Pakinggan po natin. Ito pong babalikan po nating interview ay 2 months ago nakalipas. Baka kasi ma-misled ko kayo. Sabihin nyo, luma na yan. Hindi, talagang luma po itong babalikan nating video, pero re-reaksyonan pa rin natin. Pakinggan natin. Itong Duterte, hindi na dapat tawaging youth ito no? Isa nga po sa sinasabing misrepresentation ng kanilang party list ay ang pag-upo niya bilang kongresista dahil nung mga panahong iyon, hindi naman siya youth na, no? Pero wag natin tawaging gurang. Bata pa rin naman ito. Nagbibiro lang ako. Tuloy tayo rito. Yan. The winner. Ito, pinalalabas niyang sila po ay pinopolitika daw dito Pakinggan natin. Now let's get the reaction of the Duterte Youth Party List. The party's chairman, Ronald Cardema, is now joining us via Zoom. Ronald, thank you for joining us again here on News and Views. And I think you saw naman the report, no? So ano pong reaction natin dito sa cancellation? Yes, sa totoo po, ina-expect natin yan. Kasi alam nyo, ang trabaho ng COMELEC ay mag-supervise sa eleksyon, magbilang ng boto, at pag sapat yung boto, iproklama ang panalo. So tayo po ay nanalo with 2.3 million votes noong May 12. Gayot na lang At noong Proclamation Day, hindi tayo pinroklama ng COMELEC. Ang natin ng COMELEC, meron daw kasing tayo pending disqualification case sa kanila. Oo. Pero ang totoo doon, marami rin naman tayong kasamaang party list doon na nanalo, kahit merong isang senatorial candidate na nanalo, na merong mga pending case sa COMELEC, pero lahat naman sila pinroklama. Kaya doon pa lang, noong May 19 pa lang, alam natin na pinopolitika na tayo ng COMELEC. Tayo yung talaga sinisingle out. Pinopolitika daw ng COMELEC, sinisingle out daw. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi nitong si Ronald Cardema? Although alam naman natin ang naging resulta na, ang naging basihan, facts, katotohanan. No? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito pong Duterte Youth Party List, hindi po nito sinunod kung ano po ang itinatadhana sa party list law. Partikular, kapag ka ikaw po ay nagparehistro ng iyong organisasyon na kinabibilangan or party list, dapat mag-comply ka doon sa publication requirements. At hindi nila ito ginawa. Sinasabi na parang pinagpalagay na lamang nila na okay na kasi na i-proklama na sila noong mga panahong iyon. 2019 pa nga po ang reklamo sa kanila. Natulugan lamang na nakaraang pamunuan ng COMELEC. Alam na natin kung ano ang kadahilanan doon. Sino ba ang nag-appoint sa previous leadership ng COMELEC? Diba, Duterte administration? Ano bang pangalan ng party list na ito? Diba, Duterte Youth? O kaya ang nangyari, lumipas ang napakaraming taon at ngayon na lamang po nahalukay. At salamat sapagkat sa paghalukay na yan, nagresulta na po ito sa pagkansela sa kanilang registration. Wala pa dyan yung mga misrepresentation na pinagagagawa nila. Nandiyan pa nga yung sino ba yon? Kapatid niya ba? Pinsan niya ba? O asawa niya? I cannot remember yung exact na detalye. Pero meron kasing kongresista last Congress na ang pangalan ay hindi naman talaga Cardema, no? Yung babaeng kongresista, kung natatandaan nyo yun, paki-comment nyo lang dyan sa chat area, baka ma-recall ko bigla. Pero yun yung pumutok na issue. Ang tunay na pangalan po ng kongresista ay hindi po Cardema. May mga nagpatotoo pa nga doon na ito'y classmate nila nung sila'y college pa, tapos iba po ang apelyido. Kaya nagtataka sila bakit ang ginamit ng kongresista na yon ay Cardema nang maupo po ito bilang representative ng Duterte Youth Party List. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. So, pangalawa dyan, ay tumakbo tayo sa Korte Suprema dahil wala namang kaugnayan yung certificate of proclamation sa kahit anong kaso. Kahit meron kang pending case sa COMELEC, ayon sa rules ng COMELEC. Ay, nandyan na naman yung mga DD shit. Ipe-play ko na naman yung banat ni Jam Magno. Sige.
I-play natin ulit yung banat ni Jam Magno. Bumalik kayo Kanina, wala na kayo Kaya itinigil ko na nandyan na naman kayo. Di i-play ulit natin itong banat ni Jam Magno. Ayan, pakinggan ninyo ha. Because for every time the vice president throws a tantrum, we're supposed to look the other way because she is supposedly not subject to accountability. And that was what the impeachment proceedings were for her to be accountable for the things that she did so publicly that you all want us to pretend never happened. That you're, of course, going to make people who signed that feel bad because apparently, it's something political. No, I didn't like Lenny. But from the way I see it, she was a much better president than Sarah will ever be, not even close. At this point, if we're just talking about being vice president, Lenny was better. Not because I'm a traitor to the Dutertes. I've made very clear, this is nothing personal. It's just honesty. Because I would rather stay at home than go out and rally to make the president resign, to destabilize the government, and then what? Biruin ninyo mga tol, yung mga DDS, ito yung mga grabe kung manlait kay Vice President Leni Robredo dati no? Kung tawagin nila si Leni Robredo, lugaw, bobo. Tapos ngayon, ikukumpara ni Jam Magno si Sara Duterte kay Leni Robredo at sasabihin malayo ang agwat nito. Di ibig sabihin, kung pinaniniwalaan ninyong si Leni Robredo ay lugaw, bobo, anong tawag niyo ngayon kay Sara Duterte? Kayo na bahala umimbento ng salita. Di ko na alam kasi kung ano susunod doon Pero sa totoo lang, I disagree sa paninira na yon kahit hindi natin kaanib sa politika si Leni Robredo Sa mga sumubaybay po sa akin, simula po nung tayo'y naging political vlogger, October 21, 2021, at panahon ng pangangampanya, never nyo pong narinig sa akin na tinawag kong bobo si Leni Robredo o tinawag ko siyang lugaw. Yan po ay katotohanan. Kasi para po sa akin, yung mga salitang ganon, hindi fit lalong-lalo na sa isang abogado. Kaya nga si Sara Duterte, kahit gusto kong tawaging boba hindi ko ginagawa Kasi bakit? Abogado siya. Hindi ka magiging abogado kung ikaw ay bobo. Maliban kung nagkabayaran, which is hindi naman siguro magpapabayad ng Korte Suprema. Hindi ka papasa sa bar exam kung ikaw ay bobo. May mga alam ako na nakatapos ng law school, pero nagtataka ko bakit sila nakatapos ng law school. Ito, fact po ito Hindi na ako magme-mention ng kung sino o ng school. Hindi sa nilalait ko yung pag-aaral ng abogasya. Pero alam ko naman, kasi nakakasama ko. Alam ko naman yung kanilang kakayahan. No? Kahit siguro gaano ka kasipag, ang hirap siguro talagang ipasa ang bar exam kung sipag lang. Kailangan mo ng kaunti kahit paano na utak. No? Maging practical tayo doon. Kaya kapag ka ang isang abogado nakuha ang titulong ATTY, hindi po yan bobo. No? Ganun pa man, kayo naman ang nagsabi kay Leni Robredo na siya ay lugaw o bobo. Tapos ikukumpara ngayon ni Jam Magno, anong tawag sa inahangaan yung si Sara Duterte? Sa bagay, baka noon, iba naman ang ngayon. Kasi pwede naman talagang mangyari yun Matalino ka noon, dahil sa pagkilos ng kamay ko nagalaw ang camera, tuloy ko muna. Ito pong pinapakinggan natin. Ayusin ko lang yung camera natin. Replace people who are allergic to accountability when PRRD himself is in the ICC because he wants to be accountable for the things his people did during his reign as president. The reason why PRRD is in the ICC is because he has always wanted to be accountable for the war on drugs. And that's why for me, because I love him and I support him, that's why I would much rather that he faces whatever he needs to face. But at the end of the day, if that's one of the reasons you're going to go to a rally is because, you want him to come home, that's also not going to happen. Because the only people that can make him come home is the ICC. And how is that going to happen if it's his defense team that is delaying the case there? See, I told you it's going to give you a stroke because you've been led. Natawa ako. Banggitin ko na yung pangalan mo para kahit paano may resibo ka. Pagka nag-report ka na sa mga nagbabayad sa inyo. Sabi ni Argo Bingot, puro English, walang kwenta. Yan ang sinasabi ko sa iyo Kasi ikaw, comment ka pa ng comment Kung hindi ka na nag-comment, saka yung ibang DD sheets dyan, hindi ko na pine-play ito. Hindi na tayo nano-nosebleed dito.
Hindi, sa totoo lang kasi mga tol, itong si Jam Magno, hindi ko naman to kilala personally, ano. Pero sa pagkakaalam ko bilang vlogger, sumusulat kasi ito mahilig sa pagsulat kaysa sa paggawa ng video. Mas fluent talaga ito pagdating sa pagsasalita ng English at saka yung local dialect nila. Pag nagtagalog, hirap po ito. No, ganun yata talaga yung mga Bisaya Kapag Mindanao, kapag doon lumaki, masanay sila sa local dialect nila kaysa sa pagtatagalog. O kaya, tigil ka na sa pag-comment, Argo. Otherwise, itutuloy natin yung pag-i-English niya rito. To believe that it's the speaker who does all of the wrong things in this country when... Naglilibang lang ako mga tol, di na nga dapat ako magla-live. Tuloy tayo rito. He is. You go to a rally on the 21st or whenever that is, but make sure that you do it for the right reasons. That yes, you are mad at the corruption, but once your placard says President Marcos resign, automatically, no, pass. And replace him with who? Lagi. Sarah? Pass. Pass. As volatile. Doon ako natatawa Biruin ninyo, mananawagan kayo ng pagbibitaw ni Pangulong Bongbong Marcos tapos ang ipi-place ninyo bilang presidente. Anyway, yun naman kasi by law of succession. Itong vice-presidente natin si Sara Duterte, sagot ni Jam Magno, pass. Bakit pass kasi? Ikaw ba naman mga tol, no? Magkakaroon ka ng presidente na ganito, Sara? Di ba? Ito, magkakaroon ka ng ganitong pangulo, if ever. Ito, pakinggan nga natin ito. Unahin natin to. Kung ito yun. Han mo ako saan ko or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Huh? This is that. She's been working with us for the longest time. We trust her. Magkakaroon tayo ng presidenteng ganito. Anong testing na yan? You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Hindi ka dito sa DepEd. Wala kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno Pero ito malupit. May nagre-request Ito, inanap ko pa yung video. Ito malupit dito mga tol. Basic na basic ito. So as a final... Ito, basic na basic. Kasi kung talagang ito alam ang kanyang ginagawa, hindi mo naman kinakailangan pang magulat sa tanong. No? Bakit? Simple lang ang tanong sa'yo. Anong masasabi mo sa sona ng Pangulo? Pakinggan po ninyo ang sagot dito ni Sara Duterte. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Ito na. Ito na. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of Nakakurious ako rito. Ano kayang pakiramdam ng mga katabi niya? Habang siyang sumasagot sa tanong na yon. Ano mga tol? mine was immediately after the
speech of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the Si Secretary Loizaga, no? Hindi ko talaga maiwasan hindi matawa pagka pinabalikan ko to kasi kayo eh. Hindi naman natin dapat magiging topic ito eh. Ang topic lang sana natin, etong si Gabriela Partilist eh. Nauwi tayo kay Sara Duterte. Anyway, maging masaya ang gabi po natin. Hanggang dito na lamang. Shoutout po tayo. Huwag na natin ituloy yan. Baka sabihin ng makakapanood sa atin, masyado tayong nangiinsulto ng kapwa. Natatawa lang ako. Yun talaga eh. Natatawa naman talaga yung pinapanood natin. Shoutout na lang tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at syempre sa ating programa. Baka naman pwede, dagdagan niyo pa yung likes po natin sa ating programa. Ay, isingit ko lang ito mga tol. I am very proud. Kasi, pero mo, meron akong scholar na talagang hindi ko sinukuan. Malaki yung nagastos ko sa kanya. Pero finally, nakapasa na po siya sa board exam. Ang tinutukoy ko po ay ito pong naging... kasi ganito ang nangyari nito mga tol. Isingit ko lang ito bago tayo mag-shoutout. Proud lang ako dahil naalala ko kapag ka naglalike kayo, natutulungan niyo ako sa mga advokasya ko. Isa sa mga advokasya ko at never natin pinagkakitaan yan, ina-announce ko lamang dahil for transparency para itong mga bata na tinutulungan natin, hindi po magdoble kabig. Baka nang hingi ng pang-tuition sa magulang nila tapos nag-apply ng scholarship sa akin, nabigyan ko. Di kinabig na yung, imbis na natulungan yung magulang nila, kumabig pa, doble kabig. Kaya kailangan i-post kung sino sila. At ito nga po, yung scholar po natin na yan, finally, after po ng 5 take, siya po ay nakapasa na. Yesterday o nung isang araw po lumabas yung resulta ng kanila pong examination sa Board of Criminology, no? Ako very proud ako dito kasi sa totoo lang nung existing pang review center namin na Vira Review Center, siya ay nagtiwala sa center no? Nagbayad siya. Yung full tuition fee talaga. Mga more or less, mga nasa 6,500 lang nung time. And then, unfortunately, sa kabila nung tutok talaga sa kanila, hindi siya nakapasa. Kaya sabi ko sa kanya, nakita ko naman yung pagpupursige. Sige, scholar kita, pasok ka dito sa next batch. Tutok, talagang tinutukan, no? Sa gabi, magkakasama pa kami nito kasi doon ako natutulog sa review center noong mga panahon yun. Ayoko umuwi sa bahay dahil puro frustration lang yung dala ko no? Bihirang-bihira ako umuwi ng bahay dahil ang dami kong problema. Pagkatapos kong magturo, bumabalik sa akin yung ang naging outlet ko noon sa pag-iisip sa depression na nararamdaman ko that time ay pagtuturo. Kaya gustong-gusto ko nagtuturo lang ako na nagtuturo. Kasi every time na nagtuturo ako, nakakalimutan ko yung mga problema. One time nga, dumating yung pagkakataon na nagtuturo ako Drug Education and Vice Control. Nag-meltdown ako sa harap ng class. Grabe yun. Naiyak ako habang akong nagtuturo. Hindi ko kinaya yung nararamdaman ko. Pero mga 5 minuto, nag-off ako, pumasok lang ako sa CR, tapos nag-wash lang ako. Nung makarecover ako, turo ulit. Yun yung kwento nun. No, hindi ko na ipagpapatuloy pa, dito tayo balik. Naging scholar siya. Tutok sa gabi, magkakasama, minsan doon natutulog, tapos may iba pang mga scholars. Hindi na naman siya pumasa. Sige sabi ko, another try tayo ulit, scholar ka ulit, pumasok ka rito. From time to time, pumapasok siya, nagtatrabaho na siya, hindi na naman masyado makapokus. Hanggang sa dumating yung pandemic, hindi pa rin siya nakapasa. Tapos, natapos ang pandemic, wala na akong review center, di ko na binuksan naging vlogger na ako Kasi yung review center ko, malasakit lang yun. Baka yung kinita ko doon sa loob ng kalahating taon, wala pa sa kalahating buwan ang kinikita ng pagiging vlogger. Talagang malasakit lang yun. No? Akala ko magbo-boom talaga Pagka nag-boom, doon nakikita. Iba pala kalakaran sa review center. Parang politika. Uso ang korupsyon. Hindi kasi uubra sa akin yun Yung makikipag-usap ako sa mga head ng school, tapos makikipag-bargain ako. Pagka nakapagdala ng reviewees, merong komisyon yung dean, di ubra sa akin yun, corruption yun Noon pa lang, kahit may mga pagkukulang ako sa buhay, pagkakamali, meron akong prinsipyo na inaalagaan. Sabi ko, ayoko ng ganong sistema. Yung reviewees ko,
hindi dumadami, hindi rin naman kumukulang, sapat lang. Dumating ang pandemic, nalugi na, at after ng pandemic, hindi na ako nagbukas, pero hindi ko to iniwan. Naalala ko pa rin siya. Kaya sabi ko, mag-enroll ka ulit, ako na magbabayad ng tuition mo, almost 14,000. 10 sila noon, hindi, 13 pala. Kasi merong online eh. A total of 130,000 pesos, more or less. Last year, hindi siya pumasa. Sama na naman ang loob ko, di ko lang sinasabi sa kanya. Kasi, turuin mo, ini-spendan kita ng halaga, tapos di ka makapasa. Di ko nalang sinabi. Ito naman, kung mapapanood ni Anonymous Lucrandi sa Facebook, or Altes ang kanyang apelyido, sinasabi ko lang yung totoo. At salamat, pasado ka na. Pero hindi pa rin ako sumuko sa kanya. Last semester, 2 lang yung naging reviewist ko. Kasi, kita nyo naman, kinulang talaga ako sa pondo eh. Ang dami ko mga kaibigan na sinasabihan ko, nangungutang ako, tapos talaga ako. No, kaya 2 lang yung naibigay ko na scholarship. Isa siya doon. Tapos yung isa, eto, ano ko na rin, i-share ko na rin sa inyo. Total, nakikipagkwento ko na lang ako mga tol eh. Kung ayaw nyo ng sinasabi ko, pwede naman kayong umalis. Gusto ko lang magkwento ha. Proud lang ako dito sa mga scholars natin. At yung isa, ito. Ito, one take lang. At ang nagustuhan ko lang sa kanya, di ko siya kilala actually eh. Alam niyo naman ako, marami akong natutulungan hindi sa pagmamayabang na hindi ko kilala. Basta nakita ko lang pangangailangan nila, tutulungan ko. At ito, ayan. Nakita niya ako sa Santa Lucia, nakasalubong ako. Biglang may bumati sa akin, sir, ako yung scholar ninyo, iniisip ko, sa dami nila. Di ko alam. Tapos nagpakilala siya, o yan. At nakapasa na siya. So, congratulations kay John Gabriel A. Tartana. Yung kay schoolmate niya, top 4 sa recent licensure examination from Sumulong College of Arts and Sciences ito eh. Nakapagturo din ako dito noong 2011 siguro yun. No? Balik tayo dito kay Altes. 5 beses po siya nag-take. Kaya ito yung halimbawa mga tol na pagka gusto mo, huwag ka lang susuko, makakamit mo yung pangarap mo. Basahin ko na lang sa inyo yung mensahe ko para sa kanya. So, sabi ko dito, congratulations Tol Anonymous Lucrandi. Hindi naging madali ang landas na tinahak mo upang makamtam ang lisensyang matagal mong pinapangarap, ngunit heto ka ngayon, nilalasap ang matamis na bunga ng iyong pagsisikap. 5 beses man itong sinubukan bago nakamit. Pinatunayan mo na hanggat may bukas, may pag-asa, isa kang inspirasyon na ang bawat pagkabigo ay hakbang lamang patungo sa tagumpay. Buong tiwala ako sa iyo kahit ilang ulit kang nabigo dahil naniniwala akong hindi sumusuko ang taong may tunay na hangarin. At ngayon, pinatunayan mo na kung kaya kong magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, kaya mo rin. Walang kasing sarap ang tagumpay na pinaghihirapan at pinaglaban. Malayo pa ang iyong tatahakin, ngunit basta't gawin mo lang tama at nararapat, makakamtam mo ang mas malaking pangarap sa tamang panahon. O, yan yun. Ha? Ito ay very proud lang ako, kaya ako share sa inyo. Anyways, shout out pa. Ang daming mga bitter na tao, ano? Alam niyo, ito payo ko lang sa inyo mga DD shits. Kung gusto niyo maging mabuti ang buhay ninyo, maging mabuti kayo sa kapwa. Ang politika, normal ang pagtatalo. It's okay to disagree, ika nga. But not to the extent na yung pagkatao ng iba, hahamakin ninyo, sisirain ninyo, kung ano-ano pang mga ad hominem ang sasabihin ninyo. Hindi kayo aasen sa buhay. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Oo, maaaring nakakatanggap kayo ng pera. Nakakatanggap kayo ng bayad sa pamamagitan ng mga pagkomento, pagtatanggol sa mga boss ninyo. Pero tandaan ninyo, hindi nyo ikayayaman. Ako, napatunayan ko na sa aking sarili. Napakaraming beses na. Kahit gaano kalaki ang problema, kapag ka wala kang pinagrabyadong tao, magkakaroon ng solusyon sa mga problema mo. Pero kung ikaw ay manluloko, kung ikaw ay nagmamalabi sa kapwa mo, lalo't dumating ang problema sa'yo, sigurado hindi ka makakalabas yan. Pagbabayaran mo lahat. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Makatotohanan yan. Shoutout na lang tayo. Ha? Hindi, paalam na tayo. O shoutout na lang sa inyong lahat. Pasensya na, napakwento na ako. Ginugutom na kasi ako. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang At congratulations muli kay Tol Altes. Finally, ang kasunod naman yan ay pangarap mo ng maging pulis. Sana dire-diretso na. So, hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.